Hello mga sangkay! Welcome back to my channel. Ito po muling yung sangkay na sa Sangkay Loans muling nagbabalik. Kumusta? Kumusta kayong lahat? Sana nasa maayos na kalagayan ng lahat. Mapa dito sa Pilipinas or sa mga nasa ibang bansa, dobling ingat tayo, no? So mega love shoutout sa inyong lahat. Sa Team Sangkay Original, Team Sangkay Sponsors, Team Kalingap, Kuya Val, at Edna, Kalingap Rob, sa lahat ng aking mga followers, supporters, and subscribers, sa mga lolos, lolas, FWs, and PWDs. Mega love shoutout sa inyong lahat. And of course, I love you all. Ayan. Kumusta kayong lahat mga sangkay? Malapit ang New Year. Ilang tulog na lang. New Year na. Mag-2024 na. So bagong lahat, mega love shoutout sa Team Rochelle, kay Roel and Rachel, sa kanilang mga fans. So mega love shoutout sa inyong lahat. No? Team Kalingap, at saka sa lahat mga Kalingap partners. Ngayong araw na ito mga sangkay, gagawa ako ng reaction video. Ito'y patungkol sa isang video na aking napanood, no, kay Roel of Malalag. Meron akong ipapapanood sa inyo na video clips. Then after natin na mapanood, magbibigay ako ng opinion or kuro-kuro patungkol dito. Tara mga sangkay, panoorin natin. Sa ating programa po, no, dito po ang mga kasamahan po natin ng mga vloggers dito po sa Malalag, Davao del Sur, and most especially si Kalingap Awi, Kalingap Baby Girl, Kalingap Angeli, at sa mga kasamahan po natin dito. Para mga Kalingap, andun po tayo. Sa share na video. Alam mo mo dito? Nakita daw hinasa mga mo sa hindi pa nakakaalam, si Roel of Malalag ay isang charity vlogger, di ba? Gawas, maliban dito sa pabigas ni Roel of Malalag, meron din siyang pabahay. Marami siyang pabahay dito, especially sa Bulacan. Sa Bulacan, may ilang pabahay ka dito? 7? 6 lahat. Sa Bulacan area lang. Kasi doon sa baba, may 4 siya na parang subdivision type doon sa Bulacan. Tapos dito din sa Diaw? Sa Bulong, may 2 din siyang pabahay dyan. So, 6 ang pabahay niya dito. Sa Bulacan lang ha. Bulacan area lang. Meron din siyang pabahay dun sa Baybay. Iba din yun na barangay. Pero dito sa inyo, napakaswerte ninyo dahil ang Bulacan ay parang napamahan na ni Bodo. No? Dito sa Bulacan, maraming biyaya ang ibigay niya. Lalo na especially sa Bulong. No? Palagi kami nagpapiting doon sa mga kabataan. So, ikaw daw, ano masasabi mo sa mga ano mo dito sa Malalag? Yung tanong niya, sagutin mo yun. Ito, sabihanin rin kanina. So, bahit mo sa pangutana ng ganina, kung saan natabang ko rin. Nag-start ko pag-vlog 2020, kung pandemic time pa. So, nung nag-start ko nag-vlog, sisa nga mong aim is para makatabang sa mga pobre. So, dito ko nag-start og tabang through paayuda, no? Among ginabisita ang mga seniors, no, mostly mga seniors na wala nagsuporta. Among ginasuportahan sa pabigas, paayuda, tsaka na-cash. No, bali ako na siyang gina-maintain every month, no? If ever na yung mga sponsors, kasi ang mga sponsors sa AUA is gikan sa laring ng nasod. Na nagapadala sa kwarta para itabang sa mga na-vlog na ako, no? And aside sa mga payuda, nakahimon na po ko rin mga pabahay. Una na akong pabahay is nagto sa palengke. Yan kay isa na kaligri kay Bon Jovi. Tsaka yung asawa si Nanay Lilia. Sila ang among first na napabahayan din sa Malalag. So nag-start ko sa akong pabahay is naalang ko yung 5,000 subscribers. Sa 5,000 subscribers, wala pa na isweldo sa YouTube, no? Dito ko nagkuha og source ng pagtabang gikan sa mga sponsors. So, napaka-swerte kayo kay nailhan ko sa mga sponsors. So, in that way, maka-reach out yung mga tabang dito. After sa first pabahay ko, sunod-sunod na every month na ako yung pabahayan dito sa ako isang pabahayan sa Baybay, no? Dahil sa overview. Naisa diyan sa Baclayon. Tapos diri sa Bulacan, Barangay Bulacan, diri ang medyo daghan na kay nakapalit og lote diya sa may baba. Diba na yung mga subdivided na mga lote diya. So ako siya ipabuhatan og mga balay, upat ka balay nga linya diha, no. Kung kinsa to, no,
na may duha ka balay diha God nga medyo gi-abandon, no? Ang beneficiaries ato is gikan sa bulo. So murag gi-abandon nila ang balay na ito. So si kapitan, ang istoryanin ni kapitan kung kinsay pwede mo puyo dito nga balay. No, kanang deserving talaga na mo puyo dito. So as of now wala pa, and ang isa na occupied na kay nainidoor sa MUA. Gusto sila magrenta, no, since qualified naman sila sa tuwang program no, na Puris of the Poor, tapos wala dyan balay, no, tapos wala yung nag-support. So yun mga sangkay, at napanood na yung video clips na aking kinuha mula doon kay Ruel of Malalag sa kanyang upload. Muli, credit dito kay Ruel of Malalag. So nakakatuwa, no, na panoorin na sama-sama buong pamilya ni na Ruel, sina Kuya Awe nandoon, yung buong pamilya niya full force talaga na nagsusupport dito sa kay Ruel. And pansin natin dito no, maraming tao na nandiyan na mabibigyan din ng ayuda ni Ruel dito, no. Yung mga pabigas niya at saka yung sa kanyang mga pa-games, maraming mga nag-enjoy, yung mga bata, kahit yung mga may edad na nag-enjoy sa kanyang pag-games, no? Nakakatuwa kasi ito si Ruel, no? Kahit wala siya sa diet, may mga tao pa rin talaga na nagsusupport sa kanya. Nandoon siya sa kanyang, sa kanyang sariling lupang sinilangan, kung tawagin nga natin, no? Kung saan siya isinilang, no? Nabanggit dito, maaari dyan yung iba ng mga viewers na mga hindi Bisaya, hindi makakaintindi doon sa sinasabi kasi Bisaya ang salita. Sa mga Tagalog, malamang nahirapan silang intindihin. Ako medyo naintindihan ko ng konti. Hindi kasi ako Bisaya, isang waray-waray kasi ako. Nakakaintindi lang ako ng konti, pero base doon sa aking pagkakaintindi, no, si Ruel of Malalag, nung hindi pa napupunta ng diet, meron siyang mga pabahay na ginawa doon, no, sa kanila. 6 na pabahay ang kanyang nagawa, which is, maaaring hindi ito alam ng karamihan, na si Ruel ay may mga pabahay na napagawa doon sa Malalag, no. Ako alam ko kasi yung isang sponsor ni Ruel of Malalag dati, yung kauna-unahan niya siguro itong sponsor, no, kung tawagin ay Tita Lee, no, nakausap ko ito. Nag-reach out sa akin, kinausap ako, nagkakausap kami, kahit hanggang sa ngayon, nagkakausap kami. Nasabi niya, isa siya sa mga naging sponsor ni Ruel of Malalag. Tumulong siya sa mga tinutulungan ni Ruel doon, yung mga pabahay, no? Yung si Tita Lee. Kaya alam ko na ito si Ruel, may mga pabahay na ginawa doon. Yung sinabi ni Ruel dito na meron siyang isang nabiling lote, no, na parang subdivision, 4 na bahay ang pwedeng itayo doon. And sabi niya, yung 2 pabahay na kanyang pinabahayan doon, inabandon, no? Inabandon na ng kanyang ibinigyan. So, naghahanap sila sa ngayon, kinausap daw niya si Kapitan kung sino talaga ang qualified na pwedeng patirahin doon sa bahay. Ito yung opinion ko. Ito yung opinion ko lamang ito, no? Base sa aking napanood dito sa video na ito. Para sa akin, no, mas maganda siguro si Ruel kung mag-stay siya muna doon ng kahit ilang buwan or kahit 1 year sa Malalag, no, kasi wala nang problema kay Ruel eh. Marami na siyang sponsor. May mga sumusuporta na sa kanya. Mas maganda yung pangalan na Ruel of Malalag, mas maganda kung doon niya palaganapin ang kanyang pagtulong doon sa Malalag, no. Mas marami pa siyang matutulungan doon. Kumbaga, kasi may landing pad na rin naman doon ang Kalingap, no. Mas maganda siya yung maging mamuno doon sa lugar na yon, no. Alam ko papatok ito. Alam ko na mas maraming tatangkilik dito kay Ruel kasi nandoon siya para maiba naman ang lugar na kanyang tutulungan. At masabi na talagang yung pangalan niyang Ruel of Malalag, talagang doon siya ang kanyang pagtulong sa Malalag, no, sa lugar na yon. And base doon sa sinabi niya na inabando na yung 2 pabahay na kanyang ibinigay, mas maganda kung doon siya magstay kasi mababantayan niya yung mga tao na kanyang tinutulungan. Kagaya nun na wala siya doon sa Malalag, hindi niya alam bakit inabando na, bakit iniwanan yung pabahay na kanyang ipinagawa, no? Kaya para sa akin, opinion ko, mas maganda kung doon si Ruel sa Malalag.
Total, gaya ng sabi ko, wala nang problema. Stable na si Ruel. Established na siya. Meron na siyang mga sponsors. Andyan, marami nang sumusuporta sa kanya. Dahil kahit saang lugar siya mapunta, alam ko, manandyan yung kanyang mga sponsors. Susuporta at susuporta sa kanya. No? Lalo na itong Team Rochelle Canada Squad, sina Tita Linlin, si Tita Annabel, si Tita Nancy, talagang full support ito sa kanya. Kaya kahit wala siya sa diet, alam ko natutulungan siya. Kaya nga sabi ko, base sa aking opinion, mas maganda kung si Ruel ay doon sa Malalag, mag-focus sa kanyang pagtulong, sa kanyang charity doon. Kasi mas maraming makaka-appreciate sa kanya na kanyang mga kababayan na merong isang Ruel of Malalag, na isang Ruel na matubang, na isang charity vlogger na nandoon sa lugar nila. No? Kumbaga parang siya yung branch. Kung sa kumpanya, siya yung branch ng company ng Kalingap doon. No? Mas makikilala ang Ruel of Malalag. Alam ko, mas maraming makakakilala, mas maraming makaka-appreciate kay Ruel kung doon siya sa lugar niya mag-charity. So ito lang yung aking opinion, no? Itong aking obserbasyon base dito sa aking napanood na kagaya noon si Ruel may lupa na siyang nabili doon na pwedeng pabahayan. Kagaya nun, inabanto na dahil nga hindi natututukan, walang may nag-monitor doon dahil nandoon siya sa diet. Kaya the best talaga na nandoon si Ruel sa Malalag. So muli, maraming salamat mga Sangkailon sa panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkailon, subscribe nyo na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share itong video na ito mga Sangkay. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa ang dako ng mundo bang kinaroroon. Paalam na mga Sangkay, paalam.